Oh, wait lang ha, huwag muna scroll kasi tuturo ko sa'yo kung paano ko to ginawa. Ngayong araw kasi napaisip ako magkare-kare. Meron nga pala ako ditong beef shank at ito ang gagamitin natin. Para may iba naman, iniisip ko kasi kung crispy pork belly ang gagamitin ko kaso the past few days medyo naumay na kami sa baboy. Kaya eto, inugasan ko na to at sinalang sa pressure cooker. Naglagay lang ako dito ng pampalasa gaya ng asin, paminta at daon ng laurel. Bali 30 minutes ko to pinakuluan para sure ball na malambot ang baka natin. Habang iniintay ko matapos ang pagpapakulo, ay nagawa na din ako ng mga gulay. Syempre, di dapat mawala ang talong at petchay. Meron din akong sitaw pero hindi ko na to hiniwa. Ang iba pa nga ay naglalagay ng puso ng saging pero para sa akin, ox na to. At sakto din ang dami naming nilagang mani na siyang i-convert natin sa kare-kare sauce. Pwede din yan peanut butter pero iba pa din talaga kapag puro mani ang gagamitin. After 30 minutes, okay na itong pinalambot ko. Grabe, ito palang ata ay pwede na ulamin. Itinabi ko nga pala muna ito pinalambot na baka kasi lulutuin pa natin yan. Itinabi ko din pati ang sabaw nito kasi may paggagamitan pa tayo niyan mamaya. Pagkatapos niyan ay nagiling na muna ako ng mga binalatan kong mani sa food processor. Isinama ko na din ng sibuyas at bawang at meron ako ditong natirang peanut cracker kaya naglagay na din ako ng konti. Para maging peanut sauce nga pala ito, nilagyan ko ito ng pinagsabawan natin ng baka para na din sa karagdagang lasa. Bali mga 2 sandok na sabaw ang nilagay ko dito tsaka ako giniling ulit. At kapag ganito na ang texture nito ay ayos na yan. Sunod ko namang pinakuluan ng bahagya ang sitaw pati ang pechay. Gusto ko talaga yung hindi na overcook ang gulay para ma-maintain natin yung pagka-fresh nito. At dahil nga sizzling yung gagawin natin, kailangan ay malutong pa din yung kakainin nating gulay. Pagkatapos niyan ay sinimulan ko na ding iprito itong mga talong. Bali alam nyo na din naman yan, mas masarap kasi talaga kapag piniprito ang talong. Nasa sa inyo na din kung mas gusto nyong ilaga pero sa akin the best kapag prinito. After nyan ay sabay ko na ding sinemi-fry itong baka para mas enhance ang flavor nito sa kare-kare. Yung tipo maghahalo yung smoky or burnt flavor nito sa sauce at tsak na ile-level up niya yung lasa ng kare-kare mo. At nung okay na, ihinango ko na ito at sinet aside. Sa kaparehong kawali ay binuhos ko na din itong peanut sauce natin, ginisa at saka tinimplahan. Bali naglagay ako dito ng chwete powder para makuha yung tamang kulay ng kare-kare. Naglagay din ako dito ng sabaw ng pinagpakulang baka para sa karagdagang lasa, tsaka hinalo ulit. Naglagay din ako ng konting paminta at asukal pambalanse sa mga nilagay nating pampalasa. After nyan ay dahan-dahan ko itong hinalo hanggang makuha natin yung tamang consistency. Yung consistency na hindi mo kayang ibigay sa jowa mo. At nung mukhang kare-kare sauce na, ay ginawa ko na itong pinakahihintay nating plating para ma-achieve natin ang sizzling kare-kare. At ayun nga, una ko nilagay itong peanut sauce sa sizzling plate, sunod ang baka at mga gulay. At konting mekos-mekos na lang yan. Sana ay nakatulong itong video na to para mabigyan kayo ng kakaibang putahe at tsak na magugustuhan nito ng mga kasama mo sa bahay. Promise, panalo talaga tong dish na to. Kung nakaabot ka sa video na to ay maraming salamat sa'yo. Approve man o hindi ang ginawa ko ay salamat pa din. Tapusin mo itong video na to ha, napagod na mag voice over eh. O siya, love you, bye bye, enjoy watching. Ito na. Yan, dami niyan. Meron tayong alamang, syempre. Hindi pwedeng mawala yan. Alamang na galing sa Thailand. Ito tayong talong. Sinadya akong dialatan kasi may alamang. Ano mo? Long.